Kumusta po sa lahat? Sana po okay kayo. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung ano pong nasa loob ng overload protector. So yan, siya po yung pumoprotekta sa mga compressor natin, compressor ng ref o aircon. So kung paano siya nag-ooperate at saka minsan kasi te-tester natin siya, gagamitin natin ng continuity sa tester. Tapos parang akala natin okay naman siya. Pero bakit ganun parang titrip pa rin? So, disregard muna natin yung mga ibang sira sa compressor, sa iba. Focus tayo dun sa OLP kung bakit lagi siyang nagtitrip. Kung ibig ko sabihin, kung siya mismo yung sira, bakit ganun? Bakit pag tinester natin, ayos naman, pero sira pala. So, ngayon, pakita natin yung loob. Tingnan natin. Okay, so ito yung OLP natin. Yan, actually, natungkab ko na to, pero papakita ko na rin sa inyo. Yan, minsan merong mga nakalabas dito na pandikit. So, ang ginagawa ko dyan para matungkab to, yung mga pandikit na nasa gilid-gilid, inunti-unti ko lang nakaskasin. So, kinakaskas ko lang yan paulit-ulit, paikot. Yan. Pagka meron na ako nakapa na parang matutungkab ko na siya, doon ko na siya tinutungkab tulad nito. Yan. So, pag tinungkab natin yan, may kita na natin yung loob niya. Oops. Tungkabin natin. Yan. Tapos, ang ginagawa ko, pagka ibabalik, fina-flat ko lang ulit to ng plies o long nose. Yan. So, lagyan ko ng pandikit doon. Tsaka ko ngayon binabalik. Okay, so start tayo sa ating discussion. Okay, so simulan natin. So, ito yung overload protector. Yan. Tingnan muna natin yung itsura. Yan. So, ang trabaho nito, kaya siya tinawag na overload protector. Pagka tumaas yung amperahe, so nagka-cut yung daloy ng kuryente rito sa loob. Tapos, dahil cut yung daloy ng kuryente rito sa loob, hindi ngayon makakadaloy yung kuryente papuntang compressor. So, hindi aandar yung compressor natin pagka nag-cut ito o pag nag-trip. So, siya yung pumoprotekta sa compressor natin. Paano nga ba siya nakakapagprotekta sa compressor natin? Paano niya nakakat yung linya dito sa loob? So, unahin natin yung mga parts niya. Ano-ano ba yung mga parts nitong overload protector? Okay, so unahin natin dito sa number 1. So, itong parts, dito muna tayo. So, yung pin connector, ito siya. So, ito yung nakakonect sa common natin na terminal. So, ito, diretso lang din naman yan dito. So, konektado yan. Yan, dito nga siya nagkakaroon ng natatanggal yung contact sa loob. So, mamaya pakita natin yan. So, number 1, pin connector. Number 2, wire assembly. So, yung wire assembly, ito yun. Yan, pin connector, wire assembly. Number 3, screw and lock nut. Ito siya. Yan, yun nasa gitna. So, kung mapapansin natin, maliit na screw yan. Yan. I-focus natin. Yan. Tapos may lock nut yan doon sa gitna. Okay. Number 4, terminal number 1, number 2, and number 3. So, ito yung terminal number 1 natin. Ito. Yan. So, may number naman siya. Yan. Number 2, ito. And terminal number 3. So, ito. So, yan. Diyan na nakakonekta yung wire natin. Dito, no? Okay. So, yung contact, nandun yan sa loob. Ito yung contact. Dito. Ito na yung loob niya. Dito. Tsaka dito. So, ayan. Ito po. Ang ibabaw nito ay ito. Yan, ito. Pero konektado yan. Ito naman,
Ang ibabaw nito ay ito. Yan yung contact. So, kung titingnan natin sa drawing, pasensya na sa drawing ko. Yan, sobrang pangit. Yan yung pinakamaayos na kaya kong i-drawing. Pasensya na po. So, okay. Ito yung contact niya. So, ito yung bimetal. So, balik tayo dito sa ating example. Ito yung bimetal niya. So, ang tawag dito, bimetal disc. So, ganito po yung nangyayari sa kanya. Balik tayo dito sa drawing. So, pag uminit o nag-high ampere, pag uminit, ibig sabihin ng pag uminit, yung compressor. So, pag sobrang init, di ba po, meron po yung spring. So, ito po yung spring niya. Ayan, kinabit ko. So, hindi po yan basta-basta pwede natin tanggalin. So, hindi pala muti yung spring kung bakit yan inilagay dyan. Kung mapapansin po natin, pagka may spring at nilagay natin yung pinaka-cap sa compressor o yung pinakatakip po nito, ay itutulak niya po, itutulak nung cap yung spring. So, magiging intact siya doon sa compressor. So, bakit nga ba? Bakit nga ba siya ginawang intact? O bakit nga ba siya kailangan maipush? Bakit nga ba kailangan na wag natin tanggalin lang ito o wag kalimutang ibalik? So, kailangan siya maging intact dahil ito pong bimetal na to, yan, pagka yan po ay nainitan, halimbawa po, pag yan po ay nainitan, gumaganon po siya. So, halimbawa, nandito yung contact, nakaganyan siya, no? Nandito yung contact, gaganon siya, mag-o-open. So, hindi na siya didikit doon sa contact. So, para mas madaling maintindihan, nag-drawing po ako, kahit pangit. Yan. So, pagka uminit yung compressor, naramdaman niya sobrang init, yan, nag-o-open po siya. So, itong bimetal na to, titiklop yan. Mamaya ipapakita po natin ang actual. Yan, titiklop po yan at magtatanggal yung contact doon sa dalawang yon. So, yan po. Nag-open po siya pag uminit o pag nag-high ampere. Nag-blurred. Yan. So, ito po, open contact. Medyo nagana yung ilaw ko eh. Yan. Pero open contact po ibig sabihin yan nung sinulat ko. So, pagka nakaramdam siya ng sobrang init o pagka nag-high ampere, ito pong bimetal, yan po yung mechanism na magtatanggal doon sa pagdaloy ng kuryente papuntang compressor natin. Okay. Tapos, pagka normal operation naman po siya, yan, pagka po yung tinester natin at may continuity, tanggalin ko po muna ito para madali ko mahawakan. Yan, ganito po yung nangyayari sa kanya. So, normal operation, closed contact. So, ito po yung bimetal disc. Yan, ito po yun. Yan. So, ganyan yung normal operation niya. Pagka sobrang init o nag-high ampere, mag-open po yan, magiging ganito ulit. So, ganun po ang nangyayari sa kanya. So, ngayon, pakita ko po muna sa inyo kung paano siya gumagana o kung paano siya nag-open contact. So, mag-experiment tayo. Ganito po. Okay. So, naghanda lang ako dito ng igniter. Ayan. Wala pa yatang gas. Ayaw ah. Uy, makisama ka. Ayan. So, iinitan po natin ito, yung bimetal disc, at titingnan natin kung paano ang nangyayari sa loob niya pag sobrang init o pag nag-high ampere. So, actual po natin makikita kung paano nangyayari doon sa bimetal disc. Ito nga po palang overload protector na to ay bago po ito. Yan. So, binili ko to para may pakita po sa inyo yung actual na nangyari sa loob niya. Okay. So, simulan natin. Initan natin siya. Halimbawa lang sobrang init o pag nag-high ampere, ganito nangyari sa kanya. Yan. Tayo natin. Yun. So, nakita nyo po, tumiklop siya.
Antayin natin ulit. Ganyan po ang nangyari pag nagtitrip. So, nakatanggal siya sa contact. Magkiklik. Iyon. So, nag-click ulit. So, ulitin ko po ulit, Tapos, hindi ako magsasalita para marinig nyo po yung click at makita nyo at maobserban kung paano po ang nangyari sa kanya. Okay. Uy. Ayaw makisama na naman ang igniter natin. Yun. Okay. Okay. So, yun po yung naririnig natin na nagkiklik. Yung bimetal na yun. Okay, so ngayon, papakita ko naman po sa inyo nang gamit yung ating analog tester kung talaga nga bang nagka-cut siya pagka nakaramdam ng init, sobrang pag-init o pagka nag-high ampere siya. Yan, so, yan, may kita natin sa tester na so buo siya. Ibig sabihin, nakakontak dito sa loob, may continuity. Yan. So ngayon, hawakan ko muna ito. Yan. At mag-experiment tayo. Tingnan natin kung talagang mawawala yung contact niya sa loob. So, testing natin. Yan. Papansin nyo, yung ating analog tester ay nawala ang continuity. Antayin natin siya mag-trip ulit. Ay, mag-contact ulit. Yun. So, hindi ulit ako magsasalita para makita nyo at maobserbahan kung paano nangyayari. So, focus ko na lang muna yung camera. Okay, so initan ko na. Ayun po. So, kita nyo na talagang sabay na sabay yung pag-contact ulit ng ating OLP at dun sa paggalaw ng ating analog tester. So, okay, ngayon nakita po natin kung paano siya nag-ooperate. Yan. So, okay, ngayon alam nyo na po yung mga parts nitong nasa loob at saka kung paano siya gumagana. Ayun, ang tanong, bakit nga ba pagka tinester natin at ginamitan natin ng continuity test, ay bakit okay naman siya, pero bakit minsan sira pa rin siya, biglang nag-high ampere. So, yun nga, focus tayo dito sa OLP. Huwag muna nating isipin yung mga ibang problem. So, halimbawa, OLP talaga ang problema o itong overload protector natin. So, ganito po yan. Bakit ganun? Ito pong nasa gitnang yan. Wala po akong example na sira nito eh. Pero, yan po ay kinakalawang yung nasa loob. So, pag sobrang tagal na talaga o minsan, kaya po ako lagi nagtatakip ng compressor pagka nililinis ko dahil minsan, yung rubber na nandito sa gilid nito, minsan syempre nagwe-wear din yun, tumitigas, o hindi niya na nagagampanan yung trabaho niya talaga. So, minsan pumapasok yung ibang tubig, lalo na pressurized na tubig yung gagamitin natin pang linis. So, yun yung ginagawa ko, lagi kong tinatakpan dahil pag pumasok dito at unti-unti nag-moist, ito po, yung gitna na yan, yung bimetal, unti-unti kinakalawang po yan. Yan, dyan. So, pagka yan po ikinalawang ng kinalawang o minsan may mga napuputol na part na dahil sa kalawang, ay mas mabilis na po siyang nagkakat. Konting andar lang nagkakat. So, bakit magtataka yung mga customer natin, bakit ang init, ganun? Tapos minsan, nagiging dahilan na ito ng pagkasira ng ating compressor. Although yung ibang compressor naman, thermally protected naman. So, ibig sabihin nun, may parang overload protector pa yun dun sa loob ng ating compressor. So, ang ibig sabihin, balik tayo dito sa topic natin. Ang ibig ko sabihin, ang ginagawa ko po dito, chinecheck ko po talaga itong loob kahit na buo yung continuity. Pag nag-continuity test tayo. Tine-check ko to, binubuksan ko yan, kinakalkal ko lang ng konti ito ng blade.
matutungkab niya na po yan. So, chinecheck ko to palagi kung meron na bang kalawang. Kung wala pa, nilalagyan ko ulit to ng pandikit at binabalik ko, yun pa rin yung ginagamit ko. Pero once na may kalawang na, ini-inform ko si customer at pinapakita ko. Dahil uso na naman o halos lahat naman po siguro tayo may cellphone na, pinipicturan ko po at pinapakita ko. Or talagang pinapakita ko na kay customer na kung anong itsura. Yan, so pinapakita ko kung kailangan talagang palitan. So isang tip pa po, pagka po maglalagay tayo ng wire dito, syempre itong mga replacement kadalasan mahaba yung terminal niya rito. Yan. So ang gamitin natin na terminal pag magpapalit tayo yung ganito. Huwag yung ganitong mahaba. Ayan o. Kasi syempre pag mahaba, yan, pag kinabit natin, tatama na siya dun sa pinaka cap. Yan. So ang gamitin natin yung ganito. So pag tumama siya, yan o. Pag tumama siya, may ipit yung wire. So, ninipis yung wire doon. Magkakos ng high ampere yun. So, possible na baka mag-trip yung OLP natin. So, magtataka tayo. Okay naman lahat. Kapapalit lang din at nagtitrip palagi. So, yun. Sana nakapag-share ko sa inyo ng kaunting knowledge. Maraming salamat po. God bless. Ingat po sa lahat. Sana po pakisubscribe yung channel natin. At abangan nyo po yung iba pa nating mga videos. Maraming salamat po. Ingat.